Ang ganda ng ano na to. O, tignan mo yung snow doon, ang kapal o. Ayun o, ang kapal-kapal pa ng snow. Hindi man lang natutunaw. Yung snow, oh, talagang ang kapal po, oh. Ayan, oh. Ayun, oh, makapal, ang kapal-kapal pa ng snow, oh. Pero ang ano, mainit-init na dito, na 20 degrees na. 30 degrees Celsius plus na 'yon, ha. Pero hindi natutulad, pero tingnan mo yung ano niya, oh, yung tubig niya, napakalinaw. Ayan, oh. Very clear. So ang pwesto rito, ano, mas tumatakas na. Papunta kami ng Jasper, Alberta from Banff, Alberta. So ang nangyayari ngayon, pataas kami ng pataas ng elevation. So nakikita nyo, mas malapit na yung mga tuktok ng mga Rocky Mountains sa amin. Kasi nga, mas mataas na yung pinagdadrive namin ngayon. Kumbaga, nasa gilid na kami ng mga bundok. Yung parang pumapagitna na kami sa gilid ng mga Rocky Mountains. Kaya halos nakikita na namin yung pinakatuktok ng mga Rocky Mountains. Ayan, kitang-kita na namin yung snow. Talagang halos close up na yung mga ano, tuktok ng mga Rocky Mountains. Ayan. Yun nga lang, ang mahirap sa mga ganitong long drive, bibihira lang yung mga malayong-malayo pa bago ka makakita ng mga gasolinahan o kaya mga store o kaya lalo-lalo na yung mga washroom, hindi madaling makakita pag ganitong mga long drive. Kaya nga madalas hindi ka kagaanong umiinom ng tubig, bahagya lang yung inom mo ng tubig bago ka umalis ng hotel o ng bahay mo para mag-drive, para mag-long drive, kasi nga pahirapan ang paghahanap ng washroom, hindi madali. At saka minsan it takes around 2 hours o kaya may kita 1 oras o minsan nga 3 oras pa bago ka makakita ng washroom. Tapos yung washroom na yon, nasa isolated area siya, tapos yung mga portable toilet lang, yung mga toilet na inahakot na move, yung maliliit na toilet, movable siya. Naku, mas marami yung ano dito, mas makapal yung Rocky Mountains dito, oh. Ayan, kita nyo, ayan, oh, dami, oh. You know, puro mga parang sunod-sunod ng mga Rocky Mountains yan, no? Ganda, no? So, mas mataas yung elevation natin ngayon, ha? Kaya makikita mo ng up and close yung mga tuktok ng mga Rocky Mountain. So, kailangan pa namin ng mga 2 hours bago kami makarating ng Jasper, Alberta. So from Banff, Alberta, bali nag-drive kami ng mga 3 oras mahigit, no? 3 oras bago kami makakarating ng Jasper, Alberta.
Ayan, nag-stop over kami. Ang ganda, no? Ayan. So, magkiki-washroom tayo. Ang ganda naman ng ano, location ng kung saan tayo magwa-washroom. Oh. Tignan naman niyo yung ano, tignan naman ninyo yung view. Gosh, talagang napapalibutan tayo ng Rocky Mountains na may snow cap. Kung tama ang ano ko yung snow cap, 'di ba, yung pag may mga snow yung mga mountains sa taas. Yan. Ang galing, no? Ang ganda, oh. Ayan, yung gift shop. Pili tayo ng pagkain yung anak ko para gusto magpabili. Hirap na hirap ako mag-vlog. May music kasi sila eh. Ang ganda ng binibenta nilang pang souvenir. Tignan natin. Parang medyo mahal eh. Tignan natin. Alam nyo, kaya pala ang ganda ng location ng gasolinahan na to. At saka gift shop. Eh, ang ganda rin ng presyo ng mga binibenta nila. Triple. Yung sandwich nila na binibili namin ng $6. $26 sa kanila. Grabe. Yung putin na binibili ko sa amin, sa Winnipeg, na $4 lang. Ano sa kanila? 16. Almost 4 times the price. Hindi na tuloy ako bumili. 153 kilometers pa raw bago kami makakarating ng Jasper. Ang layo pa, no? Siguro mga 2 oras pa yun, no? Or may git na 1 oras, ganyan. Or almost 2 hours, ganyan. Hindi tuloy ako bumili doon sa gift shop. At saka doon sa restaurant nila. 4 times. 4 na beses yung halaga ng pagkain. Imagine yung burger sa Winnipeg. Sa amin eh, $6 lang. Ang sarap-sarap na. Eh dito $26. Dagdag $20. Sabi ko sa anak ko, naktiisin mo na, may madadaan tayo ano yan, regular na McDonald's. Sabi ko sa anak ko. Ang mahal. Itong area na to, papuntang Jasper, medyo masukal. Tapos medyo makitid ang daan. Feeling ko makitid ang daan. Ayun, oh. Medyo makapal yung mga kahoy dito. At nakita ko yung mga Rocky Mountain. May maliliit na parang fountain, yung parang sibol ng tubig na nanggagaling sa taas. Pero super liit lang, parang gripo lang ang lakas. Pero ilang ano din yon, ilang tulo din ng tubig yon. Madami, hindi lang isa, hindi lang 3 yung nakita ko. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Ito yung mga daan na ano, tignan nyo, oh, para siyang zigzag or wavy. Tignan nyo, baba, taas, tignan nyo, oh, ayan, oh. Hindi mo makita, no, tapos biglang baba niyan, tapos biglang taas. Tapos minsan naman biglang liko. Kaya yung mga road dito very dangerous, lalo na yung gilid na sa may bandang gilid dito, mga bangin yan, kahit may mga kahoy yan, bangin yan. Tapos naman, kung minsan kung walang kahoy, purong bangin, kaya nakakatakot mag-drive dito. Ate, tignan mo itong bundok na to, parang siyang may kuweba. First time kong nakakita ng, ay hindi, ano lang pala, reflect, lilim lang, no. Akala ko parang kuwebang papasok. Kita mo, yung itim, parang siyang kuwebang papasok, no. Ayun, ang liit-liit nung falls, ayun, no. Ayun, no. Ayun, no. Yan, maliit na falls yan, parang sibol, may sumisibol na tubig. Siguro yung mga natutunaw na yelo. Yan. Nakaka-amaze, ibig sabihin glacial water yun, na mula sa mga natunaw na snow or yelo. Ayun, ang dami yun, maliliit. Doon na sa taas, ang dami yun. Ayun. Ang dami nila. Ito yung sinasabi kong daan na delikado, yung biglang liko. Ayan, oh. Yung may blind spot. Yung pag paparating ka, hindi mo alam kung may pasalubong. Biglang ano yan, parang siyang zigzag talaga. Minsan naman yung daan parang pababa, pataas, wavy naman, pababa, pataas. Yun ang delikado. Pero ang pinakadelikado rito, pag nagda-drive ka dyan sa may kilid yan, mataas yan. Mabuti kung may kahoy, mahaharangan ka kung mahuhulog ka. Pero kung walang kahoy dyan, dire-diretso ka sa bangin. Yun ang mahirap dito. May mga portion na ganyan dito. Tapos minsan nga wala pang harang sa gilid na bakal eh. Kaya doble ingat yung pagdadrive mo.